Noong nakaraan, nakarating na nga sila sa rest house ni Kevin. Maraming mga pagkain ang nakahanda doon. Oh, Kevin, bakit pa kasi dito tayo naghanda pwede naman sana sa apartment mo. Alam mo kasi, Monica, meron akong malaking sasabihin sa'yo eh. Ay nako, ano naman yun Kevin? Mukhang kinakabahan ako eh. Alam mo Monica, I'm really sure, marami ko ng beses itong pinag-isipan. I want to marry you, to be my wife, Monica. Hindi ko na dapat pang patagalin pa ito dahil mahal na mahal kita. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling wala ka sa buhay ko. At bukas mismo, kailangan ko nang ipagtapat sa lahat ang ating relasyon. Isa pa, meron pa akong mahalagang bagay na sabihin sa'yo. Yung tunay kong pagkatao. Bakit Kevin? Sino ka ba talaga? Ang totoo Monica, hindi talaga ako isang lumpo eh. Nagpanggap lamang ako kung talagang merong magkagusto sa akin. Ganun ang sitwasyon ko. Pero kabaligtaran ang nangyari, ako ang nagusto sa'yo. Katulad sinabi mo noon, maraming nagusto sa akin, di ba? Pero kahit kaunti ay wala akong patingin sa kanila. Sana mapatawad mo ako, Monica. So ang ibig sabihin nito, Kevin, niloko mo ako? Ano pa ba ang panluloko ang dapat kong malaman mula sa'yo? Alam kong magalit ka sa akin, Monica. Pero ginawa ko lang yun para mahanap ang babaeng totoong magmamahal sa akin. Hindi pera ang habol nila. Yung totoong talagang mahal nila ako. Ay nako, wala na akong ganang kumain. Kevin, pwede mo na ba akong ipahati sa driver mo? Alam mo, mas nakikita ko ngayon na hindi tayo bagay. Lahat na sa'yo na at papatol ka lang sa isang lumpo. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng iba, Monica. Isa lang ang sabi ko sa'yo, mahal kita. Kahit sino ka man, mamahalin kita. Oo nga Miss Monica, seryoso talaga si Boss Kevin sa'yo. Wala mga araw na hindi kanya naisip at napapansin ko yun. Sana bigyan mo siya ng pagkataon. At wala siyang ibang babae na gusto kundi ikaw lamang. Sa mahabang papaliwanag ng driver, at tagalan ay naging mahinahon na itong si Monica. Alam mo Kevin, kung hindi lang talaga kita mahal, aalis na talaga ako sa kumpanya mo. Pero mahal din kita eh. Ayaw ko namang dayain ang puso ko. Pero paano ang mga taong nasa paligid natin? Especially yung sekretary mo na may malaking ginagawang kalokohan sa ginagawa kong design. Alam ko rin yun Monica eh, na pinagpalit niya ang design mo sa scratch na ginawa ni Claire. Kung hindi hingi siya ng tawad sa iyo, mapipilitan akong tanggalin siya sa kanyang posisyon. Alam mo, nabalitaan ko rin na hindi ka rin gusto ng kapatid mo na si Natalie sa kumpanya ko. Alam ko naman yun Kevin eh. Nakikita ko naman sa galawan ni ate na meron talaga siyang gusto sa'yo. So, kung ganon, magpaparaya ka na lamang dahil sa kanya? Wala akong gusto sa kanya. Ikaw ang gusto ko. Kung mahal mo rin ako, dapat ipaglaban mo rin ako. O, sige na kuya. Unahin mo na siya sa paghatid, si Monica sa kanilang bahay. Dito muna ako matutulog sa rest house ko. Ayos lang ba sa'yo na mag-isa dito? Oo, okay lang sa akin. Kung ganito lang naman ang buhay ko eh, walang nagmamahal. Sige na, iuwi mo na si Monica sa kanilang bahay. Naiwang mag-isa itong si Kevin sa kanyang rest house, samantalang habang nasa biyahe naman si Monica ay hindi tuloy siya mapakali na iniwang mag-isa itong si Kevin. Kuya, pwede ba tayong bumalik sa rest house? Kakausapin ko lang si Kevin. Sige po Ma'am Monica. O bakit kayo bumalik dito? Sir, yan po kasi si Ma'am, sabi niya po ay babalik dito eh. Kevin, sorry kung naging mahina ako. Ayaw ko naman na dayain ang sarili ko eh. Mahal na mahalin kita. Kaya, oo, pumapayag na ako sa kagustuhan mong magpakasal sa akin. Talaga Monica? Kung ganun, masaya ako sa naging desisyon mo. Kinabukasan sabay nagtungo sa opisina ang magasintahan. Inalalay ni Kevin itong si Monica habang nakasakay sa kanyang wheelchair. Pagpasok sa entrance ay hindi talaga maiwasan ang mga matang nakatingin sa kanila pero sa araw na iyon
ipagtatapat ni Kevin ang kanilang relasyon. Makinig kayong lahat. Bago tayo magsimula sa ating trabaho, meron lang akong sasabihin sa inyo. Secretary Cathy, Natalie, at ang Board of Directors, makinig kayong lahat. Si Monica Imperial, and soon to be my wife, soon to be Mrs. Monica Villamor. Yes, magpapakasal na kaming dalawa. Kung ayaw sa amin na maging boss ng kumpanyang ito, ay malaya kang umalis at maghanap ng ibang trabaho. Ikaw, Cathy, alam ko naman na ikaw ang gumawa noong scratch na presentation ni Monica. Nakita ko ang kanyang totoong tunay na design. Sobrang ganda nito at ma-amaze ako. Bakit mo nagawa sa kanya? Pinapasahod ka ng maayos dito. Sir, nagawa ko lang naman yun kasi nainggit ako sa kanya eh. Nako sir, kabago-bago pa lang ni Monica pero kakaiba na ang trato mo sa kanya eh. Siyempre dahil girlfriend ko si Monica. At mula sa araw na to, hindi ko gustong makita na inabuso niyo si Monica dahil maging huling araw niyo na to. Pasensya na talaga kayo, sir, at saka Ma'am Monica, hindi na po ito mauulit pa. Samantalang walang narinig naman itong si Natalie dahil nakapagdesisyon na pala ang dalawa na magpakasal. Lahat kayong may nagawang pagkakamali dito. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Sana hindi na ito maulit pa. Sa linggo ding iyon ay inasikaso na nilang dalawa ang mga dokumento sa kanilang magiging kasal. Nagtungo naman itong si Kevin sa kanyang mga kaibigang negosyante para makuha mula sa kanila ang 10 milyong pusta. At hindi ito alam ni Monica. Ganon pa man, hindi pa rin nagbago ang lahat. Matutuloy pa rin ang kanilang kasal na dalawa. Ilang linggo na kalipas, sa wakas ay natuloy na rin ang kanilang kasal. Labis ang saya ng lola ni Monica dahil mayroong totoong lalaki ang nagmamahal sa kanyang apo. Samantalang dahil si Monica naman, ang engineer ng kumpanya, ay mas lalong gumanda at mas naging malakas ang kumpanya dahil sa kanyang mga design. Nagpasalamat na rin itong si Natalie dahil mas naging malakas at malaki ang kanilang komisyon sa bawat properties na nabebenta. Labis naman ang saya ng mag-asawa dahil hindi nila inasahan na ganito ang kanilang magiging buhay sa kabila ng kanilang naranasan. Samantalang umaasa naman itong si Kevin na balang araw ay muli pang makalakad ang kanyang asawa. Pero kung hindi man, tanggapin niya lamang niya ang katotohanan. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Labis pa ako napapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Samang sulok kayo ng mundo ngayon ay lagi pa kayong mag-iingat. Sama niyo muli ako sa sunod nating kwentong pag-ibig at inspirasyon. Maraming salamat at paalam.